maganda ang ating Diyos, di ba? Amen. So, hindi lang ako yun. Lahat tayo pare-parehas. Kasi ang Panginoon, fair siya. Nung create niya tayo ay wala siyang create na mas maganda, mas less maganda. Lahat tayo maganda. Mas baba. That is good. Okay, so, diba, month ng Mayo, pinag-uusapan natin yung tungkol sa church. Diba? Siguro naman, nakinig tayo ng maayos. Mula nung umpisa, alam ninyo kung ano yung mga topics natin every Sunday, diba? Siguro gusto ko lang alamin kung nakikinig na ba kayo. First Sunday, ano yung pinag-usapan natin? Si Pastor Andrew ang nagsabi, ay nagsalita. The foundation of the church. Second Sunday, si Pastor James ang nagsalita, ang nag-share. The fellowship of the church. And then last Sunday, si Pastor Jean, the mission of the church. So ngayon, painit ng painit ang topic natin. The future of the church. Painit din ang painit ang panahon. Pero hayaan natin ang Panginoon na mangusap sa atin, lalo na sa ating buhay Kristiyano, ang ating relationship sa Panginoon. May isang tanong na gusto kong tanungin, alamin. Malalaman natin kung sino nagbabasa ng Bible. Sino kaya, ewan ko lang kung nabasa niyo ba sa Bible or somewhere else, alam niyo ba kung sino yung pinakabatang apostle? Apostoles ni Jesus? Siya yung pinakabata at siya rin yung pinakamatanda. So, ganun kahaba yung kanyang buhay. Pinakabata siya, pinakamahaba din ang buhay niya. Pakiulit, parang may narinig ako. Yes. Sorry, wala akong prize. Sige, si John. Gusto ko muna siyang ibigay ngayong umaga dahil may kinalaman siya sa ating pag-uusapan. Dahil sa kanya, ginamit siya ng Panginoon. Kaya pala ganun kahaba kayang buhay. Dahil may purpose ang Panginoon sa kanyang buhay. Siya pala yung taga-dala ng mensahe para hanggang ngayon ay nalalaman natin, siguro yung mga nagbabasa ng Revelation, siguro binasa nyo yung Revelation, ba ito? Ano yung pinagsasabi dito? Diba? Ang hirap, ang lalim, as in malalim yung Revelation. Kaya naman, sa aking paghahanda, hiningi ko talaga ang banal na spirito na siya ang mangusap. Hindi si AI, kundi ang Panginoon. Ang Panginoon ang nangusap sa akin. Minsan naiiyak nga ako pag nung pinag-aaralan ko kasi grabe. Grabe ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. So, umpisahan ko sa yung tungkol kay John dahil siya yung author ng Revelation. Siguro around 180. So, that time halos patay na lahat. Patay na lahat ang mga apostles. Diba sabi ko siya yung pinakamahabang buhay? So, patay na lahat ang mga apostles. Maliban kay John. So, alam niyo ba na lahat kasi ng mga apostles talagang papatayin. So, si John na lang yung natitira. Kung kayo si John, ano pakiramdam niyo, di ba? So, hindi rin siya pinigilan ng Roman Empire. Ewan ko kung may alam kayo kay John, anong ginawa kay John. So, minsan, si John, pinuli siya. Alam niyo ba ginawa sa kanya? Nilublob siya sa kumukulong oil. Hindi tubig, kundi oil. I think hindi yan mababasa sa Bible. Doon sa church history natin mababasa yun. Nilubog siya sa oil. Pero alam niyo ba? Miracle. Hinga lang nakaligtas siya. Pero hindi siya tumigil sa kanyang pangangaral tungkol kay Jesus. Tuloy pa rin kahit anong mangyari at anong ginawa sa kanya, sige pa rin. So, miracle yun. Pangalawa, may isang okasyon din. Ito na naman matindi. Mainit talaga noon yung ginawa sa kanya. Yung pinainom siya ng lason. Diba? Ano kaya nangyari kay John? Natakbo ba sa emergency room? Hindi. Ganun pa rin. Walang nangyari sa kanya. Wala talagang nangyari.
So, hard to kill si Apostle John. Siguro sabi ng mga Roman Empire, hard to kill yata itong apostle nito. Ang hirap patayin, ano kaya gagawin? So, dahil hindi siya mamatay-patay, ang ginawa na lang sa kanya is in exile. Ano yung exile? Tinapon siya sa isang isla na walang access sa iba, sa labas. So, sa isla ng Patmos. I think malapit sa Mediterranean, kung alam niyo yung mapa. So, isla ng Patmos, around 95 to 96 AD. So, that time, ang emperor si Domitian, sa church history yan. So, posibleng, yun nga, hindi naman posible, pero totoo, teenager pa siya nung naging follower siya ni Jesus. Kaya nga siya yung pinakabata sa lahat. Teenager pa siya noon, naging follower siya ni Jesus. And then, until that time na nasa Patmos siya, buhay pa rin siya, matanda na siya. Maybe around 80 na siya. Kasi 70 years, yung huling nakita niya si Jesus, mga around 70 years, yung huling nakita niya si Jesus face to face. Diba? Biruin niyo yan, ganun katagal. Ibig sabihin, nakita niya lahat. Ang mga paghihirap, mula nung bata siya, diba? Nakita niya lahat yung paghihirap ng church. So yung sufferings, yung mga persecutions, lahat na nakita niya. So yung mga believers na namamatay dahil sa kanilang pananampalataya, nakita lahat yan ni John. At nakita niya, isa-isang namatay yung mga apostles. Diba? Grabe, ang hirap na kung kayo yung witness ng ganyan. Kaya, kung iisipin natin, magtatanong ka, ano kaya yung future ng church? Kapag tuloy-tuloy yan na si John ay nandun sa Patmos, siguro mawawala na ang church. Siguro mananalo na ang kasamaan. Or walang future ang church. So yun yung maiisip natin. Tapos dinala pa siya doon sa island of Patmos, di ba? Lonely. Kayo imagine nyo ba naman yun? Lonely, wala kang kausap. Mapapalit pa talaga, wala kang kausap na sa kuweba ng Patmos. Pero alam nyo ba, doon ay may nangyaring very extraordinary na karanasan si John. So habang nandun siya, isolated, suffering, siguro nade-depress na siya, nakaka-depress yun. He was filled with the Holy Spirit. So, alam niyo nangyari? God gave him a vision. Ayan, parang sinabi ng Panginoon sa kanya, John, halika, alam ko pagod na pagod ka, nagsasuffer ka. Ang tagal na, mga 80 years old na siya. Eto, muko ka. Bibigyan kita ng movie. Manonood ka, papanoorin mo ito. Ipapakita ko sa iyo ang future ng mundo. Ang future ng church. So, ipapakita ko kung paano magtatapos. Diba? Tapos, ito, very important. Ang sabi niya, which is nabasa natin kanina, sabi niya, lahat ng makikita mo ay isulat mo. So, lahat ito isulat mo, ilagay mo sa scroll. Scroll pa sila noon hindi kagaya ng ganito. Isulat mo sa scroll at ipadala mo sa mga suffering churches ng Asia Minor, that time doon po. Sentro ng tawag dito, yung ministry nila. Yung 7 churches. Kasi doon nakita ng Panginoon ang suffering ng mga churches. Nakita niya kung paano sila nag-grow. So, kailangan nila ng encouragement. So, ito na yon nagiging, ito yung reason kung bakit meron tayong Book of Revelation. Ngayon, alam na natin, no? Kung bakit may Book of Revelation. So, ito, ipakita ko yung naging tights. Excited. Ay, doon pala mali. Wait lang pa. Sige. Thank you, nervous. So,
briefly, gusto kong makita natin ang kabuuan ng Revelation. Hindi natin pag-aaralan today. Masyadong mahaba yun. Baka may abutin tayo ng gabi. Gusto ko lang ipakita yung overview para may idea tayo kung nasaan ba yung church doon. Diba? Okay na. Ayan. Maliit siya. Huwag nyo lang tignan yung nakasulat. Ayan. Ang gusto ko lang makita nyo na ito yung kabuuan ng vision ni John. Nung nanood siya ng movie, pinanood ng Panginoon, ng ating Diyos. So makita natin dyan, from Revelation 1 to 22 actually yan. Pero ito yung mga main events. Okay, so ipinakita ni John ang glimpse ng vision na yan. So, introduction niya yung Revelation 1, pero doon sa 2 and 3, doon, yun na yung mga 7 churches. Bigyan ko kayo ng idea. Ayan. Ito yung glimpse ng mga sinabi ng Diyos kay John. Pinakita niya kay John. Siguro habang nanonood siya, meron siya nakikita mga glimpses kung anong nangyayari sa mga 7 churches. So, pinakita ng Diyos kay John yung mga positive, and syempre meron din yung kailangan malaman ng church. Diba? Yung mga criticisms. So, dyan nakita natin kung saan mababasa sa Revelation. So, may 7 churches. At other times, siguro may Bible study kayo, or tayo, pag-uusapan mas maganda pag detalye. Pero sa ngayon ay yan yung 7 churches, naka-address yung Revelation sa 7 churches. Pero syempre hindi lang para sa kanila ang Revelation. Para sa ibang churches din sa ngayon, modern times, na dumadanas ng suffering, mga challenges, mga trials, para sa atin, yung mga nagtatanong na, may future ba ang RCAP? May future ba yung ibang church dyan? Nakikita natin. Diba? So yun, balikan natin yung yan. So, sa vision na yan, gusto ko lang kasi tignan yung summary para masundan natin kung saan papunta yung church. Diba? So, yung rapture na tinatawag, diba, kita yung pangatlo, yung rapture, wala yan sa Revelation, hindi binanggit, pero nabanggit sa ibang verses. Ay, sorry, ito pala. Kagaya nito, sa 2 Corinthians 5:10, sabi niya, sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para sa hatulan, judgment. Tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. Diba? Sa rapture, doon mangyayari yung receiving of rewards. Diba? Diba? Napakasaya yan. Believers receive rewards. Yan yung gusto kong i-stress kayo. Para sa church, reward ang ating matatanggap. So yan yung during the rapture. So, ang Panginoon, Jesus comes to get His church. So mamaya, nabanggit na actually, sa binasa natin, may bride at saka bridegroom, di ba? So yung rapture, si bridegroom, pupunta, imimit na niya si bride, the church, in the air. Yan na yung rapture. At pag nakuha niya yung bride, dadalhin niya sa langit, doon na magkakaroon ng awarding ng lahat ng mga ginawa natin sa mundo. So, lahat ng ginawa natin, huwag natin, tawag dito, iset aside, baliwalain. Kahit hindi nakita ng iba, may ginawa kang maganda para sa iba, huwag mong sabihin na, hindi naman ako nakita, hindi ko nagagawin. Hindi. Kasi yung recognition, nakita man o hindi dito sa lupa, ma-recognize lahat yan. Kahit isang tubig lang binigay mo sa katabi mo or sa iba, ma-recognize lahat yan. Lahat. So lahat ng magaganda, makikita. Aba, si Princess, yan, ginawa pala siyang ganun. Hindi ko alam yun ako, diba? So, napakaganda encouragement para sa atin. So, balikan ulit natin yung ayan, saan na ba yan? Ayan, sige.
So, nagkakasayahan ang church sa taas, after the rapture. Pero alam niyo ba, sa baba, sa lupa, dito sa lupa, dyan na yung nangyayaring tribulation. Nandiyan na yung 666. So, huwag tayo mag-alala, kapag nasama tayo sa church, sa rapture, hindi na nyo mararanasan yung 666. Kasi nandun na tayo sa taas, nagkakasayahan, nag-receive ng reward. So by the way, yan yung pre-tribulation na position. Yun po ang pinapaniwalaan natin. So, nagkakasayahan tayo sa taas, sa langit, samantalang 7 years na may paghihirap. Ayan ay nasa violet. God's judgments on the earth. So yun na yung tribulation na tinatawag. So, maliban sa awarding, yan na yung kasalan. Aba, nandun na. Sino yung mga invited? Diba? Siyempre, parang naalala nyo yung 10 virgins na story? Yung mga nakahanda, sila yung nakapasok, yan na yun. So, they will receive the reward and then sila yung mga bride. Diba? Kasalan na. Saya-saya. So, nagkakasayahan ang mga the church, yung mga anak ng Diyos, yung mga nasama, naging faithful sila. So, the glorious return of Christ, kapag eto na yung mamaya, nabasa natin sa Revelation, na bababa na si Kristo upang i-establish niya yung millennial kingdom, meaning 1,000 years reign ng king, bilang king, hari natin. So, kasama yung bride dyan. Tapos na yung kasal sa taas bababa sila. Tapos, ang mangyayari ay makikipag-war ang Panginoon as king. So, may establish mo na yun yung 1,000 years, so may peace, gano'n. With the bride, tayo, the church, sa salita lang niya yun. So, hindi yung lalaban na may baril, mga gano'n. Sa salita lang yan ng Panginoon, lahat ay matatalo na. So, yun yung pagbaba ng Panginoon, maghahari ng 1,000 years. So, diba? Binigyan ko lang kayo ng overview ng Revelation dahil sa ating topic today ay makikita na dito sa Revelation 21. So, yung the marriage of the Lamb, yung sinabi ko kanina, yun na yung kasalan. So, the bride is united with Christ. So, blessed are those who are invited to the wedding supper of the Lamb, di ba? So, dadako tayo doon sa ating topic ngayon, yun na yung overview. Pero bago ang lahat, nais ko muna na i-commit natin sa Panginoon ang ating pag-uusapan ngayon. Muli, Panginoon, lumalapit kami sa inyo. We acknowledge your presence, your Lordship. Salamat, Holy Spirit, na ikaw ang siyang magbibigay ng mensahe. Hindi po ang iyong lingkod. Ako lamang po ang iyong mouthpiece. Lahat, Panginoon, ay galing sa iyo. Lord, i-anoint niyo ang iyong salita. Buksan niyo ang puso ng bawat isa. Salamat sa pagmamahal. Salamat sa iyong salita. I commit this to you in Jesus' name. Amen. So, patuloy tayo. I hope walang natutulog. Baka maiwan tayo. Sige. So, eto na. Near the end of that vision, pinakita na ng Diyos ang eternal home. Yan na. Eternal home, ang future ng church. So, parang binigyan si John ng blueprint. Diba? Familiar tayo sa blueprint? Binigyan siya ng blueprint. Ito yung John. Ito yung magiging future natin. Future nyo. Future natin. Yun. So, alam nyo ba? Siguro, siyempre, buhay na buhay yung nakita niya. Si John na siguro nalalambot, nalulupay-pay, pagod na pagod, malungkot, nalidepress. Biglang nabuhayan sa nakita niya. Kasi, alam niyo ba ang ending? Hindi kasi defeat yung nakita niya sa ending. Hindi rin destruction. But, it was glory. Diba? Glory. The church was never built temporarily. So, dito sa mundo, yung church natin,
hindi ito na-build for the foundation para lang dito sa mundo. So, ang church hindi para sa mundo lang. The church was built for eternity. Diba? So, ito yun. Assurance sa atin na may bright future ang church. Ayan, para gumising kayo, sabi mo sa katabi mo, may bright future ang church. Bright future. Diba? Pampagising lang natin. Sige. So, totoo naman yun. May bright future ang church. So, ngayon, may tatlong katotohanan. Anong klaseng future na meron ang church? So, itignan natin yung mga detalye. Okay. Sa verse 1. Balikan natin. Okay. Sa verse 1, ayun, na-miss natin. Okay. Napakwento ako sa atin, sa inyo eh. So, sabi niya doon na, nakita ko, si John yan, si John yung nagsasabi, nakita ko ay isang bagong langit at isang bagong lupa. Wow. Isang bagong world, a renewed world. So, ang future pala ng church, renewed world na, hindi na yung mundong ito, di ba? So, yan yung eternal home ng church. Ayan. Okay. God's story from creation to new creation. Ito lang yung ginamit ko sa AI. Nagpa-drawing ako kay AI. Sabi ko, gawan mo ako. Pero ako nagsabi ko, ano yung ilalagay niya. Hindi siya. So, tamang gamit. So, sinabi ko, ano yung ilalagay mo? Didesignan mo lang, ako magsasabi na isusulat mo. So, yan yung kanyang sinulat. Diba? So, tamang gamit, princess. So, yan. So, new creation. Nandito. Kasi yung lumang mundo, wala na. Diba? Yung sa ngayon, at present. Bakit papalitan? Kasi, alam na natin yon. Pumasok ang kasalanan, anong nangyari sa world? Corrupted. Diba? May separation. Dati magkasama tayo ng Diyos, si Adan at Eva. Nung pumasok ang kasalanan, separated na sila. Lahat na lang affected. Nature, tao, lahat affected. May separation. Pero, alam niyo ba, God's plan of redemption, dahil siya yung may sovereign Lord siya. So, may promise siya sa Isaiah. So, sabi sa Isaiah, see, I will create new heavens and new earth. Promise yan noon sa Isaiah. Tinupad niya sa Revelation. Diba? Inulit sa Revelation. Kasi may promise ang Panginoon. The God who does not lie. Diba? So, He will fulfill His purpose. His promise, I mean. So, habang hindi pa nangyayari yon, ayan, namatay si Kristo para sa atin. Yan na yung solution. So, namatay siya para dito, lahat ng mga curse, hindi tayo masama, di ba? Binigyan niya tayo ng pagkakataon na maligtas. Through His death and resurrection, He begins the restoration of all things. Yan. Kaya, completely renewed creation. So, hindi kagaya sa mundo na pag may butas, dito sa church natin may butas, anong gagawin natin? Hindi tayo magpapatay ng panibagong building. Ang ginagawa natin ay kapal-tapal lang ganyan. So, ganun yung ginagawa natin. Ang Panginoon, hindi ganun ang gagawin niya sa mundo. Completely, i-renew niya yung mundo, yung creation niya. Kaya napakaganda isipin nyo. So, hindi tinapon ng Diyos. Hindi naman niya tinapon yung creation. Hindi. Ni-restore lang niya. Diba? May kapangyarihan Panginoon. Sa salita lang niya, nire-restore niya ang lahat. So, isipin natin, darating ang araw, wala nang corruption sa mundo. Wala nang epekto ng kasalanan, wala nang pagkasira, bagyo, wala na. And even our bodies will be glorified. Ngayon, hindi pa glorified ang body natin. Bakit? Nagkakasakit tayo. Diba? Na-aksidente, nagagalit, ano pa ba?
Pero ang glorified body, wala na yun. So, walang kulubot sa mga mukha, wala na. Diba? Wala, at as in flawless na. Diba? So, glorified body. Diba? Sino ba sa inyo hindi matutuwa ng ganon? Kaya, huwag tutulog-tulog. Kasi no, ang ganda-ganda ng future natin. So, ibig sabihin na walang tutulog-tulog sa gawain ng Panginoon. Diba? Lahat tayo maging active. So, lahat ng kasalanan na nasira, ibabalik ng Diyos in its perfect design. So, what God destroyed, what sin destroyed, God will restore. At, sabi pa sa verse kanina, at ang dagat ay wala na. Hindi ko na ibabalik. At ang dagat ay wala na. Bakit na walang dagat? Kapag pag-aralan natin yung salitang dagat or sea, sa original, it symbolized chaos, evil, fear. So may mga hinanap ko, totoo kaya? So meron nga sa mga verses na iba na hindi ko na babanggitin ngayon, nasa Bible, na ang dagat sinisimbolize ng kasamaan or takot, yung mga ganon, mga unpredictable. Kaya ginamit ni John, at ang dagat ay wala na. Ang ibig sabihin, there's no more chaos, no more fear, no more separation. Yun ang ibig niya sabihin. Kaya, no distance from God. Yan ang magiging environment natin. God will give perfect peace. Perfect security. Kahit maglakad-lakad ka dyan, wala nang mag-hold up sa'yo or wala nang yung mangyayari masama na kinakatakutan natin. Kasi the seas are no more, sabi nila. So anong gagawin natin while we are here on earth? The church must lead the future now. So habang hinihintay natin ang future, anong gagawin natin? I-reflect natin ang future. Paano ba natin i-reflect yung future natin? Kung gusto i-reflect natin na soon ay may renewed world tayo, ngayon pa lang i-practice na natin. So ito yung mga katanungan for a reflection para sa atin as a church. So are we bringing hope to the hopeless? Diba? Minsan ang church nagiging agent of rescue. Alam ko yun, nagagawa natin. Kapag may nangangailangan, wow, ang RCAP, rescue kaagad, di ba? Pag may nasunugan, pag may nangangailangan ng malipatan or ganon, marami. Nagre-rescue ang church. So dapat ganon tayo. Is RCAP a place of forgiveness and reconciliation? Di ba? Minsan may mga hindi pagkakaunawaan. So nagiging place ba ang church? Hindi ko sinasabi na lugar, church, when I say church, tayo. So are we a community where people are loved, prayed for, and carried? So yan na yung compassion. May compassion ba tayo sa ibang tao? So is our love marked by grace, holiness, love, and generosity? In other words, nagiging liwanag ba tayo sa dilim? So hindi lang tayo maghihintay ng eternity na nakaupo. So we are called to give a glimpse of that eternity ngayon pa lang. Although hindi naman perfect yung ating papakitang glimpse, pero parang patikim sa mundo, di ba? So let's go to the next. Hindi lang, ang church ay hindi lang, ang future na hindi lang renewed creation sa verse 2. Okay. Ito na yung highlight, di ba? So, the church's eternal identity. So, hindi lang perfect home, meron tayo, renewed home, renewed world, renewed creation. Meron din tayong eternal identity. So, ito na yung pinaka-identity natin. Prepared bride. Diba? Anong sabi doon? Nakita ulit ni John. Banal na lungsod. Bagong Jerusalem. So, bagong Jerusalem, yung mga believers, mga redeemed people. Ito na yun, bumababa mula sa langit. Naalala niyo yung sinabi ko kanina sa overview, bumababa mula sa langit. Diba? Dala-dala na yung kinasal.
Pero ang description ni John dito, hindi yung kakasal pa lang. Dinescribe lang niya na yung babae na to, or yung bride na ito, ay tulad ng isang babae ikakasal. Nire-review lang niya yung quality nung nangyari, di ba, na yung marriage of the Lamb. So, handang-handa at gayak na gayak. Sa ibang version, tinignan ko kasi. So, dito, ibang version yung ginamit ko dito. Dahil gusto kong i-stress yung handang-handa at saka gayak na gayak. Hindi ako magaling sa Tagalog, pero talagang hinanap ko, ano ba kapag kakaiba dito? Bakit hiniwalay pa? Handang-handa, tapos gayak na gayak pa. So, tinignan ko, diniscover ko din. So, sabi ko, kaya pala. Yan. Handang-handa, gayak na gayak. So, pag sinabi palang handang-handa, inner readiness. So, dito sa loob, spiritually ready. So, yung quality ng bride na yan, yung eternal identity ng isang bride, dapat handang-handa sa loob din, spiritually. So, nandyan makikita na faithful siya, devoted, mapagtiis, eager, excited, hopeful for Christ's return. Kayo, nasaan dyan ang quality nyo? Handang-handa ba kayo? Amen. Mukhang kokonti yata yung handang-handa. Sige, so yun yung handang-handa. At gayak na gayak. Outer beauty. So, ibig sabihin, hindi yung yung flawless, hindi ibig sabihin yung outer beauty na yan. Ibig sabihin, transformed life. Nakikita yung visible testimony ng isang church. So, makikita dyan yung ating pag-uugali, nakikita sa action. Ikaw ba'y kind? Ikaw ba'y, di ba yung fruit of the Spirit? Generous ka ba? Yung mga gano'n, nakikita. So, gayak na gayak, meaning nakahanda, nandyan lahat yung mga outer na manifestation ng isang bride. So, yun yung mga qualities, yung mga tawag dito, yung mga kung nag-a-apply ka ng trabaho, ano ba tawag doon? Para ma-qualify ka. Qualification. So, parang ito yung dapat makita sa isang bride. Kaya dinescribe na handang-handa at gayak na gayak para sa kanyang mapapangasawa. Tayo ba ay isang bride na handang-handa para sa ating bridegroom? Wala iba na kundi si Kristo. Alive, alert, ano pa? Enthusiastic, kanta yun na. So, walang natutulog spiritually, handang-handa sa pagbabalik ni Kristo. Alam niyo ba, si God ang nagpupursu sa atin. Alam niyo ba yun? Hindi siya minahabol natin, siya, nagpupursu siya sa atin. Parang yung nobyo, yung naliligaw, di ba? Pupursu niya yung nililigawan niya, parang ganun. Tapos pag nag-yes na, ano gagawin ng babae? Dapat, in return, mayroon din siyang gagawin. Parang sa atin. Nung nag-yes tayo, niligawan tayo ni God, nung nag-yes tayo sa Kanya, yes, Lord, I accept you in my heart. We have the responsibility to pursue Him also. Ibig sabihin, obedience, gawin natin yung mga bagay na gusto niya sa atin para maging maganda yung relationship. Actually, relationship, napakahalaga sa Panginoon. So God is preparing the church now. Tayo, hinahanda na niya tayo ngayon. Alam niyo paano niya tayo ihanda? Trials, prayers, ano pa? Obedience, waiting, lahat ng mga yan. Ayan. So, refining moment, minsan, kukorek niya tayo. Yan yun, shaping the church to be more Christ-like. Gusto niya kasi yung bride niya ay parang kagaya din niya. Diba? Sa pag-aasawa, hanapin mo din yung compatible mo. So, ganun din ang Panginoon. Gusto niya, it will conform to His own image, yung bride niya. So, ganun din tayo. Hindi tayo dito, we are not preparing for survival. Bakit may church? Para lang may simba, hindi ganun. We are preparing
ourselves as a church for the wedding. Lahat tayo nakaranas mag-attend ng wedding. Pero hindi lahat nakaranas maging bride. So ilan-ilan dyan naging bride, di ba? So soon, siguro yung iba magiging bride. So alam niyo na pakiramdam, yung lahat ng naging bride, alam niyo yung pakiramdam na kailangan maghanda, beautiful sa harap ng kanyang bridegroom or groom. So, sa ating pangatlo, ito na po yung pinaka-climax. Climax. Sinulat ko dyan, climax. Diba sa movie may climax din. Sabi niya, may isang sigaw mula sa trono. Ito na yung ang ating Panginoon. Si John ang nakarinig. Ito, narinig ko, sabi ni John. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan na siyang kasama nila. O diba? Sila'y magiging mga mamamayan niya at siya'y makakapiling na nila at magiging Diyos nila. Siguro maraming makaka-relate sa isang pamilya, yung tatay or nanay nag-abroad. Siguro 10 taon or more than. Sino sa inyo may gano'n na karanasan? Nag-abroad ang isang member sa family, matagal. Tapos one day, sasabihin kung sino yung nag-abroad, uwi na ako dyan for good. Wow! Diba? Ang sarap ng pakiramdam, yung loved one mo na hindi mo nakita ng matagal, sasabihin niya, uuwi na ako, dyan na ako, sama-sama na tayo. Diba? How much more sa Panginoon? Sinabi niya na, ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Galing. God dwelling with His people. Yung kanta natin kanina, we sang, yung presensya ng Panginoon na pina-acknowledge natin dito, di ba? Ini-imagine ko kanina habang kinakanta natin, Lord, your presence. Ramdam pa lang. How much for yung face-to-face na makita mo siya? Amen. Di ba? Ang presence ng Panginoon nandito siya. Pero how much more? Presence niya plus makikita mo siya face-to-face. Napakaganda. So, the greatest joy of eternity is God Himself. Yan. The greatest joy. Kagaya nung sinabi ko na ang Ama na umuwi. Hindi in-emphasize ni John yung streets of gold. Hindi niya in-emphasize. I think sa ibang verses, ibang book yun na may nag-emphasize nun. Pero si John, ang una niyang nakita ay yung relationship, yung presence ng Panginoon. Hindi rin niya sinabi na, wow, makikita na natin yung mga alabuan sa atin, reunion. Hindi rin yun nakita niya. Wow, gaganda ng mansion. Hindi yun ang dinescribe ni John. Kundi nakita niya yung presensya ng Panginoon. The greatest joy of eternity is God Himself. And all brokenness will finally end. Sabi doon sa verse, lahat papahirin niya yung mga luha, yung kamatayan, wala na. Yung kalungkutan, iyakan, sakit, wala na yan. So, sa atin na may mga sakit-sakit, isipin natin, someday wala na yan. Diba? So, the greatest joy talaga is the presence of God Himself. Although makikita natin yung mga loved ones natin, hindi yun yung primary na excited tayo na pupunta sa heaven. Hindi dahil makikita ko yung tatay ko, makikita ko yung tita ko, makikita ko na si Brother Richard. Hindi yun yung greatest joy. Ang greatest joy talaga na excited tayo ay makapiling si Kristo. Dahil lahat, brokenness, wala na. So, anong gagawin natin while we are waiting again? As a church, ang tanong, do people experience God's presence, comfort, and love through us? Kung may pupunta man dito sa church or may nakakausap tayo, na-experience kaya nila yung presensya ng Panginoon sa atin? Yung comfort, yung love, na-experience niya kaya? Masasabi kaya ng Panginoon, ng taong kausap mo, ay, nafe-feel ko ang Panginoon sa kanya. So, meron kaya ganun, lalo na sa ating church. So, eto, sa huli.
ang final word. Napakahalaga ang salita ng Diyos. Sabi niya sa verse 5, binabago ko na ngayon ang lahat ng bagay. Inulit niya. Diba? Inulit na naman niya. So, ibig sabihin, napaka-importante. Sinabi niya yan kay John. John, I assure you, sabi niya, binabago ko na ngayon ang lahat ng bagay. At ito na yon, isulat mo ang sinasabi ko dahil totoo ito at maaasahan. God's final word is true. So, God's final word is true. Ibig sabihin, ang promise niya ay certain, totoo, hindi magbabago. So, hindi kagaya ng iba, pag sinabi, hindi naman niya tinupad, di ba, ang Panginoon, tutuparin niya. So, ito, we are secure dahil kung ang Panginoon ang nagsabi, secure tayo, sure tayo. At sinabi pa niya, naganap na ang lahat. Naalala niyo, kung kailan niya sinabi pa yan, it is finished. Di ba, sa cross, na sinabi niya, it is finished. So, ibig sabihin, sa cross, tinapos ni Kristo ang bayad para sa kasalanan. It is finished. Pero dito sa eternity, sinabi niya ulit, naganap na ang lahat. Ano ibig sabihin? God declares the completion of His redemptive plan. From Genesis to Revelation. Tapos na. Sabi niya, kompleto na. Yan. Pinakita na kay John. Kaya John, sabi niya, sabihin mo ito sa mga tao. Ito yung plano ko. I am the Alpha and the Omega. Ano ibig sabihin ng Alpha at Omega? Simula at ang katapusan. Bakit niya sinabi yun? Kasi siya yung nag-umpisa, siya rin ang magtatapos. So, huwag tayo mag-alala, inumpisahan niya, tatapusin niya. He who began a good work in you, sabi niya sa, kahit si Paul naman yun, he who began a good work in you will be able to complete it until the day. Diba? Ito. So, yan. Hindi nawawalan ng kontrol ang Panginoon, laging timing siya, at hindi siya nagkamali sa history. Although nakita natin ang daming mga failures ng mga tao sa history, pag binasa niyo yung Bible, bakit pala yung failure ang mga tao, mga Israelites, hindi nagkamali ang Panginoon. Yun, may purpose siya. Kasi gusto niya ipakita yung glory niya. Gusto niya ipakita na siya yung Alpha at Omega. Sinimulan ko, kahit anong mangyari sa gitna, tatapusin ko. Ako may authority, sabi niya. And sinabi pa niya kay John, sabi mo sa kanila, sino mang nauuhaw ay paiinumin ko ng walang bayad sa bukal na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Inulit na naman niya ito. Napakahalaga kasi gusto niya lahat makarinig. Gusto niya lahat ng tao ay makaranas ng living water. So, tayo, magiging agent tayo. Dapat tayo yung center of living water. Diba? Hindi yung sentro ng kung ano-anong sentro dyan. So, tayo ay magiging sasagot kung ano yung kauhawan ng mga tao. Kasi yung iba, naghahanap ng satisfaction. Success, education, achievements, relationships, pleasure. Lahat naghahanap pero wala silang satisfaction dahil bakit kaya? Because only Jesus can satisfy the soul. So tayo yung dapat maging agent. Kumbaga, center. Tayo yung center na takbuhan ng mga tao upang bigyan sila ng tubig na walang hanggan. So, ang ating, sa ngayon, as a church, are we leading people to the living water of Christ or merely offering temporary things that cannot truly satisfy? So, dapat tayo hindi tayo magbibigay ng mga empty promises ng mundo. Hindi tayo magiging entertainment center. Di ba minsan may mga churches na panay entertainment. Hindi social club. Hindi tayo social club na may president lang, ganyan, dapat may offices, hindi ganun. Kundi tayo ay isang distribution center of living water. So, tayo naman, dadako sa panghuli,
yung pinakahuling verse. Eto, sabi niya, ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. So itong version na ito, hindi niya generalize, individual. Kasi individual ang salvation, sabi niya. At ako'y magiging Diyos niya. Okay. At siya'y magiging anak ko. Individual ang pagsabi niya sa mga tao. At pag-address niya sa mga tao. Naalala ko, no, 2014 to 2007, hindi naman, 2014 and 2017, meron kami opportunity na nag-visit sa Australia. Halos lahat ng mga churches pinuntahan namin. Nakita namin yung iba-ibang conditional church. Pero ito yung medyo nag-touch sa heart namin. May isang church. Panay, tawag dito? Siguro, ang tawag dito. Senior! Panay senior, pagpunta namin doon, panay senior. Alam niyo ba ang youngest? Kasi sinabi senior eh. 60. Parang parang, ewan ko, hindi ako makapaniwala. Hindi kami makapaniwala. 60 years old. Tapos, nagtataka kami, bakit wala ni youth? So yun, yung nakita namin na yung mga youth nila, they drifted away slowly. Bumalik sa mundo. Kasi alam niyo naman, di ba, ang buhay na kapag sagana ka, parang iba na. Parang hindi nila kailangan ng Diyos. At saka, pure Australian yung church na yon. Parang hindi sila, parang mas wini-welcome lang nila yung kalahi nila. So, sabi namin, iniisip ko, ano kaya future nitong church na to? Kasi syempre, mamamatay na silang lahat, yung walang kapalit. Pero sa ibang church, na ano din kami, natuwa, na-encourage, dahil ang dami din churches na nag-grow. Pero alam niyo ba, ang mga congregation nila, mixed of Asian. So, winelcome nila ang Chinese, ang Vietnamese, Hmong, Cambodian, Filipino, maliban sa Australian. Nakita namin na, pinakita nila na love ang kahit sino. Love nila, welcome kahit sino. So, yon, iba-ibang ways na kanilang ministry, na-reach out nila ang mga taong ito. So, ang ibig sabihin, God loves everyone, hindi pipiliin kung sino yung pupunta sa church. Kasi kung pipiliin natin, gusto ko mayaman lang, gusto ko ito lang, may offer, di ba? Hindi. Tayo hindi ganon, di ba? Ang RCAP hindi. We are a mix of, lovely children redeemed by the Lord, di ba? So, parang ito, isang warning. Diyan sa Revelation 7, verse 7, sabi niya, ang magtatagumpay. Diba? Ano yung dalawang promise dito? Conditional yung promise dito. Kasi may dalawang promise, may unconditional at saka conditional. Pero ang promise na ito ng Panginoon, conditional. Ang ibig sabihin, ang magtatagumpay. Kung magtagumpay ka sa mundo, you will have this one, inheritance. May mana tayo. Mamanahin natin lahat yung nasabi na natin kanina. Mamanahin natin lahat dyan. So, we are not perfect people. Hindi naman tayo perfect. But we are overcomers. Diba? So, you are not perfect. I am not perfect, but I am an overcomer. Sabihin mo sa sarili mo, I am an overcomer. I am an overcomer. Amen. So, the church is not headed toward defeat. It's headed toward glory. So, muli, sasabihin ko na we are built, our church is built for eternity. Kaya mamuhay tayo, sumamba tayo at magtiis tayo bilang mga anak ng Diyos. So, ito. As a church, makikita ba sa atin na tunay tayong naghahanda
para salubungin ang ating hari. Tayo ba yung bride na qualified na sumalubong sa bridegroom? So, ang church dapat manatiling faithful. Ito yun, maliliit. We must remain faithful and pure. Meaning, kahit na hindi tayo perfect, let's try our best. Now we will conform yung buhay natin like Christ. So, sabi dito, Revelation 2, siguro, I want us to read all together. Pero, yung red, sa inyo yung nakasulat sa red, ako yung sa black. Sabi sa Revelation 21:7, ang magtatagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya, at siya ay magiging anak ko. We are God's children, called to overcome. The church is not headed toward defeat. The church is headed toward glory. Hindi tayo makikiayon sa compromise ng mundo. We will call ourselves to the righteousness of Christ. Kapag nanghihina ang isa, palalakasin natin siya. Kapag may nag-iisot, alalayan natin with grace and truth. We live with hope and expectation, for our bridegroom is coming again. Together we will remain faithful until He returns. Amen. So, pagpalain ang salita ng Panginoon sa atin. Ganda ng message natin. Ready na ba kayo? Amen. Ready? Ready na. Ready